Good morning guys. Samahan niyo akong gumawa ng empanada. Of course, for the masa tayo dyan. Gagawa tayo ng homemade empanada kasi almost 3 months ko nang naisip yan. Kaso nga lang, tayo sinasaniban lagi ng katamaran. So for today's video, dahil maaga tayong gumising, di maaga din tayong magmasa. Mahirap kasing magmasa ng merong batang gising. Kasi wala kang matatapos na trabaho. Lalong-lalo na, hindi naman ganun ka trabaho ang paggawa ng empanada. Pero, it takes a lot of your time. Lalong-lalo na sa paggawa ng dough. Kasi, 30 minutes mo pa yan siya na ilalagay sa freezer. Not totally freezer, sa chiller lang naman para lumamig siya at maging crust ang kanyang maging malutong ang kanyang tinapay. So, gaya niyan, ikat na natin siya na parang pandesal at ating masahin at ihulma ng isa-isa. Dahil nga maaga akong nagising, yan yung naisip kong gawin kasi para meron kaming pang-almusal pag may pasok kami sa eskwelahan. Kasi naman, ang mahal-mahal naman ng breakfast sa umaga. Pero mo sa loob ng isang linggo, nakaka 30 dirhams kami. Kakabili ng pandesal. Kung kaya naman natin gumawa ng pagkain sa loob ng bahay, then let's try. Sa matagal ko na to talagang pinag-iisipang gawin yan. Isa yan talaga sa paborito kong pagkain, lalong-lalo na ng elementary days at ng aking high school days. Ang empanada ay isa sa ambag sa aking paglaki. Noong mga panahon na yan, lalong-lalo na pag kada madaling araw na nagpupunta yung mama ko sa palengke. Syempre, hindi pwedeng walang almusal ang person. Kung hindi, matutulog tayo sa bench. Mauubos at mawawala yung mga pinamili ng nanay natin. So, para hindi tayo makatulog, ang gagawin natin ay bibili ng pagkain at kakain. Yan palang feeling natin ng empanada ay walang raisin. Kasi malayo yung mga tindahan dyan sa lugar namin. So, hindi siya ganun kadali pumunta sa supermarket para lang bumili ng raisin. Tapos, yung anak ko hindi pa nakain ng raisin. Miski nga patatas at carrots, pinahihirapan pa niya ako eh. Makikita niyo yan mamaya pagdating sa dulo. Kasi talagang iniiwasan niya yan. Pa kaya ako nahiligan niyang empanada na yan kasi may nagtitinda niyan doon sa amin. Ang ginagawa niya, pag niluluto niya, bibigyan niya sa'yo ng luto na, syempre. Tapos, bubutasan niya yan at meron niyang ititikba na na ketchup. Na ang sarap-sarap na pag kinagat mo, uulit-ulitin mo at mauubos ang bariya mo. Hindi lang bariya, mababarihan din yung mga buo. Lalong-lalo na kapag paborito mo talaga. Hindi man perfect ang aking empanada, at least nakagawa ako. Kasi trial lang yan. Sa umpisa ganyan talaga. Perfect. Ito perfect. Ayan. Medyo gusto ko is mala golden brown. So, isi-flip natin. Perfect. Ang perfect. Crunchy kaya ito. I was hoping na crunchy. Later na when papakama. Ayan. Okay na to. Hanguin natin. So then, perfect na. Si golden brown na siya. Naalala ko tuloy yung hilig kong kumain ng empanada noon dati sa palengke. Pag namamalengke yung nanay ko. Talagang every morning yan. Ang isa ng empanada ay 5. Kailangan naka-6 ako niyan. Hanggang sa dumating yung nanay ko dun sa may tabi ng timbangan. Kasi yung tabi ng timbangan, dun niya ako madalas iwan. Kasi kung namimili siya, ikot siya ng ikot. Tapos, pag-ikot siya ng ikot, iiwan niya ako doon kasi nga, 'di ba? Yung palengke, madaming tao, magulo. Tapos, maliit pa ako. Di pala maliit.
Huwag rito. Mabigat yung mga dala-dala. Kaya, ayun. Ang ending eh, tabi-tabi muna. Kailangan naming kailangan na kong iwanan para mabili niya yung mga bibilihin niya. Kasi sa sobrang bigat, halos hindi ko na siya masundan. And, oh, perfect. Oh, uy, masarap. Parang crunchy-crunchy. Mamaya i-taste test namin yan dito. Tapos yun, balik tayo sa kwento. Iwanan niya ako doon. So, bibili na rin niya ako ng breakfast. Kasi nga, alis kami, alas 4 ng madaling araw. Tapos, syempre, wala pa masyadong nagtitinda noon. Halos nag-ano pa lang sila. Naglalatag yung mga kakanin. Magkakatabi na yung mga kakanin, mga juicean. Pagtungtong ng alas 6 niyan, yan, nakalatag na sila. Yung juice, nagtitimpla na yan, bandang alas 7. So, ang breakfast ko is 6 na empanada na tagli 5 piso plus isang juice. Alam nyo ba kung bakit 6 na empanada? Kasi alas 4 yung nanay ko namamalengke. Nakakauwi kami alas 8 na. Pagdating ng alas 8, wala ka namang breakfast makikita sa loob ng bahay. Bakit? Kasi yung nanay ko, mag-start na siya ng luto ng paninda niyang ulam. Pag nakaupo ka na, gusto mo magpahinga, umupo ka, pero magbalat ka ng carrots, sibuyas, bawang, kamatis, at kung ano-ano pa. Ang pinaka nakaka-stress sa lahat. Pag yung, alam mo yung, gusto mo matulog eh. Hindi ka patutulugin noon. Patutulog ka na lang nung pag kunwari, tapos mo nang gawin. Tapos gawin yung mga pinapabalatan niya. Yan. Pwede ka na matulog kasi salang na lang siya ng salang, luto na lang siya ng luto. Pang alas 12 yung pasok. So, kung dumating kami ng alas 8, mga alas 9, isang oras mahigit, magbabalat ka. Mas matutulog ka ng konti, alas 10. 11:30, kailangan gising ka na. Kasi syempre, papasok ka ng alas 12. O, anong gagawin mo? Wala. Kung hindi gumising na, medyo maaga-aga. Pag gumising ka ng late ka din sa school. Pero, na-enjoy ko naman yun. Hindi lang ako. Dinaanan niya ng mga pinsan kung nasa bahay rin namin. Lahat yan. Lahat kami dinaanan namin yung mga senaryo na yan.